Okay, so ganito yung pagbabackwash ng softener, no? So, bago tayo mag-backwash, make sure na itong brine tank natin is meron na siyang tunaw na asin. Yan. So, makita niyo sa akin, ando na yung asin sa ilalim. Okay. So, niligay ko siya 1 day before. So, mas maganda, mas matagal. 2 days, 3 days before. Basta importante, bago yung mag-backwash, dapat meron siyang tunaw na asin. Okay? So, una yung gagawin, kung mag-backwash, is from service. Ayan, service. Pupunta ka ngayon dito sa backwash. Okay? So, meron tayo ngayong current pressure na more than 20 PSI. Okay? So, simulan natin. From service to backwash. Lalabas dito yung waste niya. So, sa iba, naka-host to. Yung manual backwashing. Sa iba, naka-tubo. Tulad sa akin. So, normal lang po na lumalabas dito is malinis. Kulay puti. So, orasan nila ito. Siguro mga 8 to 10 minutes. Depende sa lakas ng pressure nyo. 6 to 8, 10 minutes naman. Hintayin lang natin siya. Normal lang din po nagpapalactate itong pressure gauge na inlet during backwashing. Okay, so after some time, after 6 to 8 minutes, kita tayo sa brine slope. So yung brine slope, mangyayari, so ang gagawin ng brine slope, kasi higupin niya yung tubig dito, tubig na may asin, papunta dito, okay, so backwash to brine slope. Yan. Naka-brine slope siya. Sinihigop niya yan. So, hindi natin kailangan ubusin yung laman nito. Especially kung malaki yung brine tank nyo. Kung 80 liter, kalahati lang. So, dito sa akin, naka 70 liter ako. So, kahit kalahati lang. Dito kahit mga 3/4. Okay na po yun. Kasi ang goal lang natin is mahuwagasan yung mga resin sand ng tubig na may asin. So, unti-unti na bumaba yung level. Then, normal din in the process, may lumalabas na tubig ulit sa drain. So, sa mga naka-host, make sure lang na yung hose nyo is properly nakatutok dun sa drain o hawak nyo. Someone may hawak dun kasi malakas ang pressure nun during backwashing.
ayan. So, alas naka-3/4 na tayo. So, pwede na natin ilipat sa brand refill. So, ngayon, line slow siya. Ilipat natin ngayon sa brand refill. Okay. So, yung brand refill, ang ginagawa niya, yung tubig dito, nabalik niya dito. So, literally, nire-refillan niya to. So, yung kanina, yung brine slow, so, inabot tayo din ng 15 to 20 minutes. Dito, mas mabilis to. Siguro mga 7 minutes lang to. Ayan. So, enough na yung level niya ulit. So, pwede ko na siya lagyan ng asin ulit para sa susunod. May magagamit na ako na tunaw, no? So, from brand refill, pupunta tayo sa fast rinse. So, ang gagawin kasi nito, tatanggalin natin yung alat. Since tubig siya na may asin, so maalat siya. Pero di natin kailangan yung alat sa ating tubig. So, ang gagawin natin, i-rinse natin siya. So, mga 2 to 3 minutes lang to. Hintayin lang natin na mawala yung alat. So, ako, literally, titikman ko siya after 2 to 3 minutes kung wala na siyang alat. Kasi pag nasobrahan siya sa rinse, so wala naman epekto ng pagiging soft na rin. So, masyado siyang mabula kasi maalat siya. Pwede ko siyang tikman niya. Maalat pa siya. Yung konti pang alat. So, kapag automatic backwashing ka, hindi mo kailangan gawin ito mga ito. Yung pag na-manual at yung pagtutukin ng asin kasi kuprogram na namin siya. Ito a safer program. Program na pasok dun sa dami ng user. At syempre sa quality ng tubig. So, hindi na masyadong mabula. Tingnan natin kung anong alat. Yan, wala na siyang alat. So, pwede na siya. So, after ng fast rinse, balik tayo sa service. Yan. Tapos na. So again, make sure na malagyan nyo ito ng asin pagkatapos yung mag-backwash. Okay? So, 3 tabo ng asin ang ilagay nyo.